Magandang gabi po sa bawat isa. It's Friday, it's our Bible study. It's September 17 po. At muli po tayong nagsama-sama upang mag-aral ng salita po ng Panginoon. And I pray na ano man ang iyong sitwasyon, ito man ay mabuti o may mga pagsubok ang buhay, ay nagiging matatag po tayo at nagpapalakasan po tayo dahil po sa salita po ng Panginoon. Salamat! At lagi ka nandyan upang makasama ko po na mag-aral ng salita ng Diyos. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro po ng Roma. Romans chapter 8, verse 18 after verse 19. New Testament po tayo. Romans 8, 18 to 19. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits its eager expectation for the children of God to be revealed. May God bless the reading of His Word. Nanyayaan ko pong tayo po'y lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Amang Banal, salamat sa oras ng pagbubulay ng iyong salita. Salamat at anuman ang aming mga sitwasyon ang pwede naming masandalan ay walang iba kundi ikaw. Ang iyong salita ang aming pundasyon. Hindi po pala pera, hindi po pala mga tao, kaibigan o kamag-anak, kundi ang iyong salita. Salamat at may oras ang bawat isang huminto upang mag-aral. Salamat po. Bigyan mo kami ng talino, maunawaan po namin ito at ipamuhay, O Diyos. Hayaan mo ang iyong banal na spirito ang siyang sumaamin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Thank you, Lord. Our topic for this Friday sa ating Bible study is entitled, The Present Suffering and Our Future Glory. Ang kahirapan ngayon, our present suffering, at ang parating na kaluwalhatiang inahanda sa atin ng ating Panginoon. Now, sinabi po sa verse 18, that I consider that our present suffering, yung ating mga paghihirap ngayon, right now, our present suffering, are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kung ihahambing po, kung iko-compare daw po sa parating na glory, sa parating na kaluwalhatian, sa parating na plano ng Diyos sa kanyang mga anak, ay walang-wala sa ating sitwasyon ngayon. Siguro ang iba'y bumigay na ng kasakit, namatay, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng kung anong-anong mga pangarap. Pero kung pangahawakan pa rin po natin, sabi po ng verse 18 na ito, yung kahirapan natin ngayon, yung ating sitwasyon na hindi maintindihan, yung ating sitwasyon, kailan titigil itong COVID, na hindi natin alam kung kailan, yung suffering na ito. Hindi lang puro victory lagi po. The Bible is teaching us dahil nag-suffer ang ating Panginoong Hesukristo, we, kanyang mga anak, ay makaka-experience po rin ng suffering. Sabi mo sa iyong katabi, suffering. Kaya pala nangyayari ito. Kaya pala may mga sitwasyon tayo na talagang we are suffering in our physical, in our finances, in our emotion, in our spiritual. Lahat. Parang suffering. Para talagang ang hirap-hirap. Pero kung ihahambing daw po sa parating na plano ng Diyos, walang-wala. Walang-wala itong ating sitwasyon. Dahil napakaganda at napakalaki ng plano ng Diyos. Now, in verse 19, ang sabi po dito, we wait in the eager expectation for the children of God. Hinihintay ng mga anak ng Diyos ang gagawin ng Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, napakalaki pa at napakaganda pa ang hinahanda ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya patuloy po tayong kumapit sa Diyos. Huwag kang bumitaw. Huwag kang magsabing talo ka na. Huwag kang mag-isip na wala nang magagawa. May magagawa at may magagawa ang ating Diyos. Now, tumalun po tayo sa verse 26. In the same way, the Spirit help us in our weaknesses. Now, sino po ang tutulong sa ating kahinaan? Sinabi bang best friend? Sinabi bang kamag-anak o kaibigan? Sinabi ba boss mo?
Sinabi ba yung sinasandala mong kumpanya? Yung position mo? Hindi. In our weaknesses, the Spirit of God will help us. Ang tutulong sa atin, sino po? Ang Espiritu ng Diyos. Now, madalas tayo humihingi ngayon ng kumakatok tayo sa langit, humihingi ng tulong. Pero ang Espiritu po pala ng Diyos ang tutulong sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ang Espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin, the Holy Spirit of God. Sabi dito, we do not know what we ought to pray. Minsan hindi natin alam kung ano ipapadalangin natin, but the Spirit intercede for us. May intercessory prayer, may mga nagpe-pray, pero ang pinaka nag-i-intercede po pala sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, ay walang iba. Who intercede for us is the Spirit of God. He who searches our hearts, alam niya ang ating puso, knows our mind of the Spirit, because the Spirit intercede for God's people. It intercede. Andiyan yan. Andiyan yung banal na Espiritu ng Panginoon na nagsasalita sa atin, nananalangin, at patuloy nating kinakapitan, ginaguide. Gabayan mo kami, banal na Espiritu. Dahil ayaw po naming maligaw. Ayaw po natin ng kasalanan. Dahil may sumpa ang kasalanan. Ayaw po natin ng buhay na puro pahirap lamang, puro suffering. Kung hindi, kung nandoon ang Espiritu ng Diyos, ay kakayanin po natin ito. Sabi mo sa katabi mo, kaya ito. Dahil nandiyan ang ating Panginoon. Now, sabi sa verse 28, alam kong familiar ito, Romans 8:28. And we know that all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. At alam natin na lahat ng bagay sa pagkilos ng Diyos. So, kung titingnan mo ang ating sitwasyon, medyo pangit, medyo nakalulungkot, pero lahat ng bagay na pwedeng magyari sa anak ng Panginoon, God works for it for good. Kung ngayon ay ang ating suffering ay parang ang hirap-hirap. Nung nakausap ko na pastora, nasa Binangonan, na talagang every 15 minutes daw ay parang nebulizer siya para makahinga lang siya maluwag sa kanyang baga. And thank God, siya po ay binigyan ng kagalingan ng Panginoon. Now, ano sabi po dito? Alam natin, for good, kahit mahirap, it's for the good sa kanyang mga taong nagmamahal na mga tinawag according to His purpose. May purpose po ang Panginoon. Nangyayaring pangit to, may purpose ang Panginoon. May kalooban pa rin ang Panginoon. Patungo tayo sa maganda. Sabi mo sa katabi mo, patungo tayo sa maganda. Itong ating nangyayari ngayon, itong ating sitwasyon, baliwala. Compare worth, hindi maikukumpira sa parating na gustong gawin ng ating buhay na Panginoon. Amen. Now, ang ganda rin po ng sinabi sa verse 31. Romans 8:31. What then shall we say in response to this? Ano sasabihin natin sa response sa Panginoon? If God is for us, hallelujah, who can be against us? Kung ang Diyos daw ay para sa atin, sino pa kalaban mo? Sakit ba? Paghihirap ba? Gutom ba? Kawalan ba ng trabaho? Kawalan ba ng kita? If God is for us, then who can be against us? Kapatid, madalas ko pong sabihin, hindi kilala ng Diyos ang salitang talo. Ang anak lamang isa ng Diyos ang laging nagsasabing talo na sila. Wala na, pastor. Suko na kami, nasa dead end na kami, pahirap kami ng pahirap. Ang sakit ko, palala ng palala. Ang aking negosyo ay magsasara na yata. Ang aking relasyon ay mawawasak na yata. You keep on saying that. Alam ba nyo, there's always power in words. Kung madalas mong sabihin na mamamatay ka, talagang mamamatay ka. Pero kung madalas mong sabihin, gagaling ka, gagaling ka. Kung madalas mong sabihin, wala kang pera, talagang mangyayari yung wala kang pera. Pero kung sasabihin mo, parating na ang blessing ng Diyos. Gigising ka sa umaga, parating na ang blessing ni Lord. Amen. Kung ikaw ay single, ako, parating na yung kalooban ni Lord na sweetheart mo. Hallelujah. Now, if God is for us, who can be against us? Walang sino man ang pwedeng tumalo
sa mga anak ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka. Amen. Panalo ka. Amen. Hindi ka walang kwenta, may kwenta ka. Dahil anak ka ng ating Panginoon. In verse 35, talon tayo, Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya doon, shall trouble, ng mga problema ba? Shall hardship, ng mga kahirapan ba? Or persecution, or famine, tagutom ba? Or nakedness, or danger, or sword? O kung panahon ngayon, ng baril? What? Sino pwedeng makapaghiwalay sa atin? Now, sabi sa verse 36, ang ganda-ganda po, for your sake, we face death all day long. Mga Kristiyano, nasa labanan tayo. Gusto tayong pabaksakin. Gusto tayong kawawain ng kaaway. We always face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Para daw tayong mga tupa na handa ng katayin. Sabi mo sa katabi mo, katayin. Amen. Ini-small tayo ng problema eh. Ini-small tayo ng diablo, kakatayin tayo. We always face death every day. Sabi po ng verse 36. So, sa mga nangyayaring sakit at pandemic na ito, we always face death every day. Pero sabi dito in verse 37, kanina, no one can stand against us kung sama natin ang Panginoon. All things work together. Sabi sa verse 37, ang ganda ring verse. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. Conqueror, sumasakop. Amen. May problemang parating, sasakupin natin ang problema. May mga problemang nahihirapan ka, sasakupin mo ang problema sa pangalan at sa tulong ng ating Panginoon. Conqueror. Sabi mo sa iyong katabi, conqueror tayo. Sumasakop tayo. Hindi tayo kawawa. Hindi tayo tinitira lamang ng problema na puro kapanangga. Hindi. Lumulusob tayo ng sword. And that sword, ano yun? It's the Word of God. Kaya lagi ko pong sinasabi, kung humihingi ka ng prayer request, kung humihingi ka ng kung ano-anong panalangin sa mga panahong ito, dapat po, sabayan mo ito ng salita ng Diyos. Buksan mo yung Biblia mo. Basahin mo ang Biblia mo. Unawain mo na sinasabi ng Diyos. Hindi lang po prayer. Kaya mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, gumising na po tayo. Kung gusto talaga natin na maghimala ang Diyos, ibalik natin ang salita niya sa Kanya. Ibalik natin. Nanalangin tayo, ibinabalik natin ang salita ng Diyos. Tututo tayo sa salita ng Diyos. Lumalalim tayo sa salita ng Panginoon at tinatayuan natin ang salita ng Panginoon. Conqueror tayo. Amen. Lusob ng lusob. Hindi tayo kinakawawa ng problema. Nakalulungkot marami pong Kristiyano. Sila ang hinahataw ng problema. Sila ang pinapaiyak ng problema. Pero ngayon, alam mo na, conqueror tayo. Alam mo na, kung kasama natin ng Diyos, sino pa ang kalaban natin. In all things work together for good to them. Sa ating kahinaan, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Sabi niya dito sa verse 38, tignan po niyo, Romans 8:38, for I am convinced siya, that neither death, pag ikay mamatay, nor life, buhay, nor angel, nor demons ng kaway, neither the present or the future or any power, neither height, neither depth, or anything else in all creation, anumang bagay, anuman ang mga pwedeng mangyari sa universe na ito, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow! Di po pala problema, di po pala COVID, di po pala sakit, kahit kamatayan, hindi kaya tayong paghiwalayin sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ang tao, siguro meron ka ng minahal at hindi ka minahal. Siguro naging faithful ka pero siya hindi naging faithful. Pero ang Diyos, anuman ang ating sitwasyon, ang lagi pong sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ay matapat sa atin at may patuloy na gagawin sa kanyang mga anak dahil totoo ang Diyos. Salamat po at lagi ko pong kayong kasama sa live stream na ito. Dahil ako pong naniniwala
na panahon na para makita ng mundong ito ang kapangyarihan ng Diyos. At nasan ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kung totoong anak ka ng Diyos, buhay sa iyo ang salita ng Diyos, pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, sumusunod ka sa salita ng Panginoon at totoo ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. You are a miracle na gagamitin ng Panginoon. God is a miracle worker. At dahil anak po tayo ng Panginoon, patuloy nagagalaw ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po at lagi ka pong nandyan. At alam po ba nyo, panalangin na may kasamang salita ng Diyos na pag nag-aaralan mo, sinusunod mo, para kang higit pa sa atomic bomb. Higit ka pa sa nuclear. Higit ka pa na itong COVID na ito, itong virus na ito. Higit ka pa dyan. Dahil sa iyo kikilos at kikilos ang ating Panginoon. Ako, kung alam natin ang parating, mahirap ngayon, pero may paparating na maganda. May paparating na kaluwalhatian. Ang plano ng Diyos ay parating na. At maging matapat lang po tayo. Again, kung may prayer request ka, balik ka sa salita ng Diyos. Basahin mo yun. Alamin mo, sumunod ka sa Diyos. Pag pinag-combine mo ang prayer at salita ng Diyos, nako, very powerful. Parating na ang answer prayer mo. Huwag lang puro prayer, ha? Balikan mo ang salita ng Panginoon. Dahil sinabi niya, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Kung ang langit na luklukan ng Diyos ay pwedeng lumipas, kung ang buong mundo, mamatay lahat ng tao, pwedeng lumipas yun. Pero ang salita ng Diyos, again, ang salita ng Diyos, kailanman hindi mawawala. Lagi ko pong nagsasalita ang Diyos sa akin everyday na may gagawin po siya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat at nalaman namin na we are more than conqueror. All things work together for good. If God is for us, then who can be against us? Salamat sa iyong mga pangako na buhay at makapangyarihan. Patuloy mo kaming palakasin. Huwag mong hayaan na matakot kami sa sari-saring pagsubok ng buhay. Totoong umaharap kami sa mga present suffering, pero hindi ibig sabihin talo kami. Parating ang future glory, ang plano ng aming Panginoon. Panghawakan namin itong salita mo. Sabihin namin na everyday ay naghihimala ang Diyos. Everyday, araw-araw, naghihimala ang Diyos. Hawakan mo ang aming bansa. Hawakan mo ang aming mga kababayan, ang aming mga minamahal, ang aming mga kaibigan, kamag-anak na alam namin na may ginagawa ka sa amin. Sa lahat na may sakit, ikaw ang kanilang kagalingan. Sa lahat ng may mga bayarin, ikaw ang Diyos na nagsusupply ng aming pangangailangan. Sa lahat ng may mga emotional problem, ikaw ang Diyos na mag-aayos sa amin. Salamat. Salamat sa aming bansa, sa lahat ng aming government officials, sa aming militar, sa aming mga doktor, sa aming parating na eleksyon. Ikaw ang aming gabay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nakakatulog kami ng maganda at sasabihin namin para bukas, something good is about to happen. Dahil control at nasa trono pa rin ang aming buhay na Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang Diyos namin ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Salamat sa pag-asa ng buhay na nandiyan ka lagi sa amin. Ang pag-asa namin ay ikaw sa aming buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you for being with us. Salamat po at lagi po kayo nandyan. There's almost 100 days to go before Christmas. Eksakto, 100 days. Huwag ka malungkot. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Hawak ng Diyos ang sitwasyon. Again, I'm Pastor James Lagasca and you are watching
the live stream of Light of Life Phosphor Church. God bless you. Magandang gabi po. The Lord bless.